Magluluto na nga sana ako kanina ay bigla akong naalala ay nasira na nga pala itong aming mahiwagang kalan. Panghirap pa naman pag walang kalan wala pa naman kaming tangke. Maigi na lang talaga at merong reserbang diuling ang aking inay. Kaya nga dyan na lamang ako magsasalang ng aming sinaing. Ay iniisip ko kung saan ako magluluto ng aming ulam, kung paano ko magagamit yung dikahoy. Ay bangka lalakas pa naman ng ulan habang nagluluto nga ako kanina tumutulo-tulo pa. Ay naalala ko na naman nga nung araw yung pagkaganyang umuulan. Yung wala ka nang isasaing ay wala ka pang panggatong. Ay nagawan ko naman ng paraan para nga ako'y makapagluto sa dikahoy. Yung natitirang 3 tungko ay inalis ko nga para nga mapantay. At bago ko nga naisalang yung malaking kaldero ay tinansya-tansya ko muna kung hindi ba siya bibigay. At ayun, okay naman kaya nga nakapagluto ako diyan sa dikahoy ng aming uulamin. Sa kabila nga ay kanin at sa kabila nga ay ulam. At paglabas nga ng kuya ko ay nakita nga niya ang sitwasyon na aming pinaglulutuan ay ayan gagawa nga daw siya ng bagong kalang-diuling. Ay wala nga kaming reserbang semento kaya nga si Criminology ay dali-dali naming pinauwi ng bayan para nga makabili ng 5 kilong semento. At habang wala pa nga ang semento ay naghulma muna siya ng pabilog. Ay pasensya na po kayo sa aking boses ako po ay natatrangkaso, meron pang ubo at saka nga sipon. At maya-maya naman ay dumating naman tong aking tito at sabi ko nga sa kanya ay gupitan na nga si grade 6. Nauna na nga ang gupitan si grade 6 bago nga naisunod ang aking asawa pati nga itong aking kuya ay nagpagupit na rin. At kapag ka nga pala ganitong linggo ay libre na nga ang aming ulam sa pananghalian. Ang aking inay lamang ang bibili ng pang-ulam pati na nga mga rekado at ako lamang ang magluluto. Kaya nga nagpaluto siya na 1,5 kalahating mamoy. At hindi ko na nga talaga na-videohan dahil nung maluto nga yung 1 kalderong sinigang na mamoy ay nakahilera na nga ang aming mga lalagyan. At ang aming mga lalagyan nga ay hindi basta-basta, hindi tasa, kundi mga kasirola. At ayan nga, nung makakuha na nga ako ng ulam ay nagsimula na nga kaming kumain dahil sama na nga ang almusal pati na nga ang tanghalian. At pagkatapos naman naming mananghali ay niyaya ko naman si grade 6 para nga pumunta sa aming mananahi. Magpapasokan na kasi sa isang araw at ang gagamitin nga niyang pants ay yung pinagliitan lamang ni grade 10. Ay matangkad si grade 10, ito naman si grade 6 ay bonsai. Charing. Ang sabi ko nga sa kanya ay wag nang tabasin, sabi ko nga ililipan laang para kapag nga lumaki si grade 6 ay pwede pang alisin. At alam nyo ba na hanggang ngayon nga ay hindi ko pa nga rin sila naibibili ng gamit. Ang gagamitin nga lang ang uniform ni grade 6 sa high school ay yung nga lang pinaglumaan ni grade 10. Sabi ko nga ay tsaka na kita ipagpapatahi kapag nga meron na kaming pera. At si grade 10 nga ay senior high na pero hindi ko nga rin niya naibili ng uniform. Ang gagamitin laang niya ay yung binigay nga ng boyfriend ni ABM. Ang sabi ko nga sa kanila ay hindi baling luma ang uniform, ang importante meron kayong nagagamit. At pag uwi nga namin ay humiga nga muna ako at nag-scroll nga dito sa aking cellphone. At meron nga ako ditong nakita na kasaba plan. Ay gustong gusto ko pa naman iyan kaya nga pagka gumagawa kami ng aking inay ng ganyan isawang-sawa nga kami. At sinabi ko lang naman sa aking asawa na parang gusto ko nga ng ganito at parang bangka sa sarap. At ayun nga maya-maya may tumatawag at meron nga nagpadalan 2 kasaba plan. Ay paano ka naman di matakatakam, tinan nyo naman napakadaming keso. Kaya nga sabi ko ayan may libre na kaming merienda. At nagkanaw na nga rin pala ako ng kape dito sa aking paboritong mug. Ay siya, kain po tayo. Salamat po sa nagpadala ng masarap na merienda. At habang kumakain nga ako, ay bigla naman dumating tong si Criminology. Ay di may kasalo na naman ako sa merienda. Charing. Ay 2 tab naman iyan, kaya sabi ko nga ay hati-hati na laang kami para naman pare-parehas makatikim. Yun lang, salamat. Ay may nagpapa-shoutout nga po pala. Shoutout po kay Tom Montevirgen, ang Nicole ng Pipindan. At salamat din po pala sa lahat ng nanonood at nagsishare ng aking mga video. Pagpalain pa po sana tayong lahat. To God be the glory. Bye-bye.